Nandito ko ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede nyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio or nasa description box, depende kung saan kayo nanonood. Medyo iibahin ko yun today kasi nagkaroon ako ng interest dito bigla. I really love reading about mythical creatures from other countries. Actually, itong kukwento ko sa inyo, hindi siya galing sa group natin. Kundi, galing siya sa internet. Kasi nakikurious ako about sa nangyari dito. Bigla ko lang nakita sa TikTok itong mythical creature na to from Japan. Tapos, nagkaroon na ako ng interest kaya nagbasa ako tungkol rito. Ang kwento natin today ay tungkol sa Hachishaku-sama o 8 feet tall na tinatawag nila. Bahagi ito sa mga urban legends ng Japan. Tapos isa siya sa mga pinaka-nakakatakot na nilalang ng kanilang mitolohiya. Si Hachishaku-sama ay isang napakataas na babae. Karaniwan siyang nakasuot ng puting damit at sombrero. Kilala siya sa kanyang kakaibang boses na parang mababang tunog ng malalim na pagtawa ng lalaki. Sinasabing pinipili ni Hachishaku-sama ang mga batang biktima. Kadalasan, pag napansin ka na niya, hindi ka niya titigilan hanggat hindi ka niya nadadala. Nagbibigay siya ng kakaibang pakiramdam ng kilabot at nagpapakita sa mga tao sa labas ng kanilang mga bahay o hardin. Kapag napili ka na ni Hachishaku-sama bilang target, sisimulan niyang sundan ka saan ka man magpunta. Kadalasang mga biktima ang makakarinig ng kanyang kakaibang boses sa kanilang paligid. Dahil sa kanyang mataas na postura, siya ay sumisilip mula sa mga bintana o bakod. Sa loob ng ilang araw o linggo, hahantong ito sa pagkawala ng biktima. May mga ritual na sinasabing makakaiwas sa kanyang galit o pagsunod. Karaniwan, ang mga pamilya na nakakaalam tungkol kay Hachishaku-sama ay kumukonsulta sa mga monghe o pare upang magsagawa ng ritual o magbigay ng mga anting-anting upang maprotektahan ang biktima. Sa mga kwento, sinasabing hindi lahat ng mga tao ay kayang makita si Hachishaku-sama. Ang mga biktima lamang at ilang piling tao ang nakakakita o nakakaramdam sa kanyang presensya. Ito ang nagbibigay ng mas maraming tensyon dahil maaaring nakatayo na siya malapit sa iyo nang hindi mo nalalaman. Ito ay isang halimbawa ng nakakatakot na kwento tungkol kay Hachishaku-sama. Karaniwan itong ikinukwento sa Japan. Isang araw, may batang lalaki na nagbakasyon sa probinsya upang dalawin ang kanyang mga lolo't lola. Masaya siyang naglalaro sa hardin ng bahay nang mapansin niyang may isang napakatangkad na babae na nakasuot ng puting damit at sombrero ang nakatayo sa malayo. Nagtaka siya dahil hindi niya kilala ang babae. Ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy siya sa paglalaro. Nang sumapit ang gabi, sinabi niya sa kanyang mga lolo't lola ang tungkol sa babaeng nakita niya. Biglang nagbago ang mukha ng kanyang lolo at lola at nataranta ito. Agad silang nagmadali, papasok sa bahay at tinawag ang ilang mga kapitbahay. Pinaupo ang bata sa isang kwarto at inilagay siya sa gitna ng ilang anting-anting at asin. Sinabihan siyang huwag na huwag lalabas ng silid hanggang umaga anuman ang marinig niya. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig ng bata ang isang kakaibang tunog mula sa labas ng bintana. Ito'y mababa at paulit-ulit na alam niyang hindi niya dapat tignan kung sino iyon. Ngunit sa kanyang pag-usisa, sumilip siya ng kaunti. Nakita niya ang napakatangkad na babae, sumisilip sa bintana at tila nakatingin sa kanya habang umuulit ng Agad siyang bumalik sa gitna ng kwarto, nanginginig sa takot.
Ang tunog ay naging mas malakas at tila papalapit ng papalapit. Naramdaman niyang nasa labas na ito ng pintuan ng kanyang silid. Nagtangka siyang buksan ito, ngunit hindi niya ito ginawa dahil naaalala niya ang babala ng kanyang lola. Sa kabutihang palad, natapos ang gabi at nakaligtas siya. Kinabukasan, ipinaliwanag ng kanyang lola na ang babaeng nakita niya ay si Hachisha Kusama, isang halimaw na pumipili ng mga batang biktima. Ayon sa tradisyon, kapag nakita ka na niya, hindi ka na niya titigilan hanggang madala ka niya. Mabuti na lamang at nagawa nilang magsagawa ng ritual upang protektahan siya at pinaalis siya agad mula sa baryo upang hindi na siya habulin ni Hachisha Kusama. Sa huling bahagi ng kwento, hindi kailanman bumalik ang batang lalaki sa probinsya. Ngunit bawat gabi sa kanyang mga panaginip, naririnig niya pa rin ang mga mababang boses na umuulit ng Ang kwentong ito ay nagpapakita kung gaano ka-esensyal ang pagsunod sa mga tradisyong proteksyon upang maiwasan ang masasamang espiritu tulad ni Hachisha Kusama. Nakakatakot dahil nagpapakita siya sa mga batang inosente at hindi basta-bastang tinatantanan. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Etong kwento na to, pinagpasa-pasa sa mga online forums, sa galing 2chan, Reddit at mga blog na tumatalakay sa mga supernatural. Ito yung usual na narrative mula sa mga ganitong klase ng urban legends. Meron din actually sa creepypasta din, Guys, di ba nga sabi ko 2 days ago, natatakot ako sa mga mahahaba yung buhok tapos naka-white dress. Tapos ganun pa yung makikita mo, 8 feet tall. Gusto nyo ba? Ituloy natin itong pagkukwento natin ng mga mythical creatures from other countries. Tapos na po yung kwento natin about kay Hachisha Kusama. Hirap na hirap akong sabihin yung pangalan, Hachisha Kusama. Ang haba So, I'll see you guys sa next upload. Bye! Ay, na-off na pala, Ano ba?